Magandang araw sa ating lahat. Muli tayo ay naririto upang muling pag-aralan ang salita ng Diyos. At sa araw na ito, matapos ang mahabang selebrasyon ng Pasko at Bagong Taon, ay may pag-uusapan tayo na mahalaga nating maunawaan, mahalaga na ating isabuhay, isapuso upang tayo ay makakilos, tayo ay makapag-desisyon ng tama, tayo ay magkaroon ng tamang pagtitiwala sa ating mga sarili. Ito ay may kinalaman, mga kapatid, sa kung paano nating tinitingnan ang ating sarili. Tayo ba ay in conflict with ourselves, with ourselves, or we are at peace within us? Merong peace, meron tayong kapayapaan na sa ating bigyan ng sapat na katalinuhan upang maunawaan namin ang mensahe na gusto mong aming matutunan, aming malaman, Panginoon. Ito po nawa, Panginoon, kung Diyos ay magkaroon po ng kapangyarihan sa aming mga ibinubuhay, sa aming mga puso, sa aming mga isip, upang aming pong mapakinabangan, Panginoon kong Diyos, sa aming pang-araw-araw na pagdidesisyon, sa pang-araw-araw na ikinikilos ng aming mga katawan, ang mga magaganda at mayaman mong salita. Huwag hayaan ang kaway makakilos sa aming kalagitnaan, bagkus, Panginoon kong Diyos, ang presensya mo, ang bumalot sa amin, ang mga anghel mo, ang pamalibot sa amin to guard us, Father God. Maging iyong lingkod, dakilang Diyos, ay gamitin mo lamang na instrumento mo upang ang iyong katotohanan ay maihayag ng walang labis at walang kulang. O Diyos na dakila, tinataas po namin ang iyong pangalan, pinasasalamatan ka po namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa Psalm 139, verse 14, anong sinasabi? I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works. My soul knows it very well. We are fearfully and wonderfully made, created by God. Pero bakit parang hindi yata lahat ng tao ay tanggap ang katotohanan ito? Bakit marami ang hindi tanggap ang kung sino sila? Kung ano sila? Kung ano ang katatayuan sa buhay? Let us be reminded that we can never have peace with God unless we are at peace with ourselves, mga kapatid. And we can never have peace with other people unless we have peace with ourselves. So what makes some people to be in conflict with themselves? Bakit napakarami ang tila may pakikipagtunggali sa kanilang mga sarili? Unang-una, it's because of their failure, our failure to accept our appearance, yung ating itsura. These people fail to accept who they are, so they feel uncomfortable about themselves and feel inferior. Hindi ba maraming ganyang tao? Laging kini, laging nahihiya, laging nagtatakip ng ilong kasi hindi tanggap ang shape nito. Maraming ganyan. Ang daming unhappy moments, unhappy areas of their pagkatao. They are unhappy or they are not happy with their height, for instance. Kasi sobrang liit o di kaya naman sobrang tangkad. They are comfortable or uncomfortable rather with their weight kasi sobra silang bigat o sobra namang gaang. They cannot accept their skin tone, hindi ba? Kasi kulay kaping barako o di kaya naman ay kulay gawgaw sa sobrang puti. They hate their nose kasi parang aratilis, parang kamyas o di kaya naman ay bulkang sumasabog. Ayaw ng kulay ng buhok. Bakit? Ayaw ng kulay ng mata. At kung ano-ano ang ginagawa sa sarili hanggang umabot na sa pananakit nila sa kanilang mga pagkatao. Ano pa, mga kapatid? Failure to accept their mental capabilities. They hate themselves. Galit sila sa kanilang mga sarili because they are not good in math or in science. Ang dami kong kilalang ganyan, lalo na yung mga millennials, yung mga nasa mga bata at maging sa mga may edad na nga. They feel inferior because they cannot communicate well in English. Napakadami pong ganyan dito po sa iba't ibang lugar sa bansa na ang means of communication ay English. Kaya naman po lalo sa church, hindi na lang po nagsasalita, nananahimik dahil po nahihiya to express themselves kasi mali-mali nga daw po ang grammar. Pero hindi po ito
Hindi po ito makatarungan, mga kapatid. Mahina daw sa memorization, samantalang ang mga kakilala ay parang mga concordance, ang mga utak sa galing sa kalaman sa mga books, sa Bible. Memorize ang napakaraming verses, samantalang sila ay wala ni isa. Walang tiwala sa sarili dahil halos isang dekada na ang tinagal ng pag-aaral sa high school. At marami ang inaabaa mga sarili dahil mga no read, no write. And these failures made their connection with themselves as burdened. Nababurden sila, hindi sila makakaroon ng tamang koneksyon sa kanilang mga sarili. Ano pa po? Failure to accept their social status. Napakadami pong ganyan. Mapa sa Pilipinas at nasa iba't ibang bansa, tayong mga Filipinos, they feel unfortunate for having an impoverished life. Nang tatay ay construction worker at ang ina ay labandera. Na ang bahay ay barong-barong. Na ang sahig ng sala nila ay walang tiles. Hindi po ba? At ang banyo ay kailangan pang lakbayin ang likuran para marating. Ano pa? At sa liit ng bahay, pagpasok sa pinto, ilang bakbang lang, palabas na naman sa likod bahay. Hindi ba't maraming ganyan? Nang dahil sa kahirapan ay nakukuhang mamuhi sa kanilang mga sarili at ikahiya ang kung anong mayroon sila. Familiar po ba tayo sa ganito? So ang ending, hindi sila payapa sa kanilang mga kalooban. Now, ang tanong, how to be at peace with self? Paano natin matatanggap? Paano tayo magkakaroon ng katahimikan habang tanggap natin kung ano at sino tayo? Number one, we have to remember that we are the apple of God's eye. Ano man ang itsura natin, tayo ay katangi-tangi pa rin sa harap at sa mata ng Diyos. Mababasa natin sa Zechariah 2 verse 8. Ano ang sabi? For thus says the Lord of hosts, after glory has sent me against the nations which plunder you. For he who touches you, touches the apple of his eye. Hindi po ba? Kung nanamnamin ninyo, itong binasa natin, nakakagaang ng kalooban. Ang Diyos na may likha, ay itinatangi tayo, ang bawat isa sa atin, kayo, ikaw kapatid, ay tinatangi ng Diyos na apple of His eye. Na ikaw ay namumukod tangi, na ikaw ay favored, na ikaw ay mahal na mahal niya. Sinong may sabing nakabababa ng pagkatao ang balitang ilong? Sino? Oo, ang mundo sinasabi, kapag malitang ilong mo, pangu ka, pangit ka. Pero sa Panginoon, hindi. Ang magkaroon ng maliit na bahay, sino? Ang hindi nakatapos ng pag-aaral, sabihin nga natin kung sino. Isa itong kasinungalingan kung sino man ang nagpapakain sa ating isipan ng mga ganitong mga konsepto, ng ganitong consciousness. Dahil ang mismong mayakda ng buhay natin ang nagsabing, mananagot ang sino mang kumanti sa apple of his eye. Ang hiyas sa kanyang paningin. Kapatid, hiyas ka sa paningin ng Diyos. Kahit na kulay uling tayo, kahit na ang ilong natin ay napakaliit, kahit na hindi tayo kagandahan sa tingin ng marami, pero sa Panginoon, pagkaganda-ganda mo, pagkagwapo-gwapo mo. When we start to listen to what other people say about us, talagang manliliit tayo. Masasaktan tayo. Wala namang kasing ang kakayahan naman kasi ng tao ay manakit. At magmahal din naman. Hindi ba? Hindi nga ba't nakaiinis yung minsan na nga lang kayong magkita-kita ay babatiin ka pang ang taba mo ngayon Hindi ba? Napakaraming ganyan. Minsan na nga lang magkita sa mga reunion, lalo na magkakaibigan, lalo na magkakaklase before. Tapos ang sasasabihin mukhang tumaba ka, mukhang pumayat ka, mukhang may sakit ka. Hindi ba? So, mukhang lumaki ang tiyan mo, buntis ka ba? Yung mga ganyang tanong. Gayong alam naman nilang dalaga ka o di kaya naman lalaki ka, paano ka mabubuntis? Napakadami kasing mga ganyan ang mundo na very insensitive pagdating sa pagbati. No? Hindi mo malaman kung ikaw ay talagang binabati o ikaw ay gustong inisin lamang. And with these insensitive comments of others, bashing of people around, we began to feel empty. Hindi ba? We feel discriminated. At
Nangyayari yan even sa mga ministries sa church. Yung bang na i-compare ang isang dancer halimbawa sa isa pa na mas malambot at balingkinitan ang waistline. O di kaya isang preacher sa isa dahil mas magaling mag-English yung isa kaysa doon sa isang preacher. Marami pong ganyan, mga kapatid. Doctrinal ang content ng message noong isa at practical naman yung isa, kaya tinutulugan ang hindi gustong pakinggan halimbawa ng congregation ng harap-harapan. At nangyayari po yan sa maraming simbahan. Maging sa social media, nagkalat ang mga discrimination, hindi ba mga kapatid? Samot-saring pangbaba sa di gustong vloggers and bloggers na dahilan kung bakit nakukuhang magalit sa kanilang mga sarili, mawalan ng tiwala sa kanilang kakayahan. Like the discrimination between the wealthy and the poor, mga kapatid. Kapag mayaman at di magaling sa school, ang bansag, slow learner, hindi ba? Pero kapag mahirap ang hindi magaling, bobo ka agad. Hindi ba? May mga ganyan. Kapag mayaman at underweight, slim or balingkinita ng tawag. Pero kapag mahirap, ting-ting, payatot, bulate, hindi ba? Kapag mayaman at dark skin, ang bansag morena. Hindi ba? Pang-pageantry ang skin tone. Pero kapag mahirap ang tawag, negra, nog-nog. Ano pa? Baluga, ano ba yun? Kofradya. Yung bang umiitim kapag namamatay yung kandila. No? May mga ganyan. Kapag mayaman at may sakit sa balat, ang sasabihin, may skin asthma. May skin irritation. Pero kapag mahirap ka at may sakit sa balat, ang itatawag sa'yo, galising ka. At sa mga schools naman, may mga bumibidang mga students, nagkakaroon ng mga academic awards. Hindi ko sinasabing lahat, pero mayroon. Kahit na hindi naman deserving, nabibigyan ng mga Miss Talent, kahit wala namang talent. Dahil, bakit? Ang mga magulang ay mga mayayaman at maraming na-donate sa school, like yung gate nila ng school, yung mga desk, yung mga electric fans, at kung ano-ano pa. At sa ganitong pamamaraan, mga kapatid, maraming mga mag-aaral ang demoralized. Bumababa ang tingin sa kanilang mga kakayahan at pagkatao, hindi ba? Kaya't lumalaking may hidwaan sa kalooban. Pero pakatandaang we are the apples in God's eye. At hindi lamang gate or desk or electric fan, mga kapatid, ang dinonate ng Diyos for our restoration. But Jesus' precious blood. Nakita ninyo kung gaano tayo kamahal ng Diyos, na walang dahilan upang hindi natin i-acknowledge, hindi tayo magandahan sa ating sarili, hindi natin matanggap ang ating mga sarili. The war within us should end, mga kapatid, and review what the Bible say about how we were created by God. Basahin natin sa Genesis chapter 1, verse 26. Itong sinasabi, then God said, let us make mankind in our image and our likeness, so that they may rule over the fish in the sea, and the birds in the sky, over the livestock, and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. Mismong kamay ng Diyos ang humabi sa ating katawan. Nagkakamali ba ang Diyos? Kaya hindi natin pwedeng sabihin, pangit ang ating ilong, pangit ang ating tainga, maitim tayo, pandak tayo, bansot tayo. Hindi nagkakamali ang Diyos. Therefore, hindi siya nagkamali sa kung papaano Kanya inilikha. Ano pa po ang dapat nating tandaan upang tayo ay makaalis dito sa maling pananaw natin sa ating mga sarili na nagiging daan upang hindi natin ito matanggap? Remember that you were wonderfully and fearfully created by God. Sa Psalm 139, verses 14 to 16, ang sinasabi, I praise you because I'm fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. My frame was not hidden from you when I was made in the secret place. When I was woven together in the depths of the earth, your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them
came to be. Fearfully and wonderfully made. Sa Tagalog, tayo ay nilikha ng Diyos sa isang kagila-gilalas na pamamaraan. Wonderfully. Napakaganda ng pagkakahabi niya sa atin. Kung gaano man karami ang buhok natin sa katawan, bilang niya. Alam din niya kung kailan mauubos yan. Alam niya kung ilan ang nalalaga sa bawat araw na tinatangay ng tubig sa tuwing tayo ay naliligo. Alam niya. Nasa tiyan pa lang tayo, sinapupunan pa lang tayo ng ating mga ina. Alam niya na kung ano magiging itsura natin. Dahil siya ang humabi sa ating katawan, sa ating pagkatao. Hindi gumawa ang Diyos ng hindi akma. Hindi siya lumikha ng taong walang pakinabang. Kaya wag natin sasabing, wala akong pakinabang, wala akong kwentang tao. Those are lies. At ang mga kasinungalingan na yan ay pilit na sinasaksak, ipinapasok ng kaaway ng demonyo sa ating mga pag-iisip. Well, kung sakaling sasabihin natin wala tayong pakinabang at yun ang sinasabi ng marami, maaaring ang wala. Pero hindi ang Diyos ang may gawa. Kadalasan tayo rin. Pag-isipan natin yun. Hindi siya lumikha ng taong sasabihing pangit. Hindi humulma ng ang Diyos ng tao para mapintasan o mamaliit. Kaya hindi natin dapat pinapayagan na tayo ay minamaliit, pinipintasan at ginagawang katatawanan. Dahil kapag nangyari yun, parang pinapayagan nating insultuhin nila ang Diyos na may akda ng ating buhay. Hindi niya nilikha ang tao para maging basura at basurahan ng iba, mga kapatid. Ano pa? Remember that God knows you intimately. Kilalang kilala ka ng Diyos. Kapatid, nasaan ka man ngayon? Sa Matthew 10 verses 29 to 31, anong sinasabi? What is the price of 2 sparrows? Anong sparrow? Pipit. 1 copper coin? But not a single sparrow can fall on the ground without your Father knowing it. And the very air or hairs on your head are all numbered. So don't be afraid. You are more valuable to God than a whole flock of sparrows. Ano sinasabi rito? Kung yung nga daw mga pipit na nabibili lamang ng napakasamababang halaga ay hindi bumabagsak sa lupa. Hindi siya namamatay na walang pagpayag ang Diyos na hindi nalalaman ng Diyos, tayo pa na higit at mas mataas kaysa sa mga pipit. Kaya ba nating bilangin, mga kapatid, ang buhok natin sa ating katawan? Matanong ko lang, hindi ba't hindi naman? Hindi natin kakayanin, mga kapatid. Hindi ba't napakahirap? Pero ang Diyos, alam niya. Kung ang mga pipit na nabibili lamang sa murang halaga sa mga gilid-gilid ng liwasan, ay kilala niya. Alam ang lifetime nila kung kailan sila mamatay, ikaw pa, tayo pa. Sabi nga ng psalmist, hindi pa daw siya nabubuo sa sinapupunan ng kanyang ina. Kilala na siya ng Diyos. Kilala ka na ng Diyos. Nakita na siya ng Diyos. Nakita ka na ng Diyos. Tayo man ay gayon din dahil ang manlilikha niya at natin ay isa, ang Diyos. God knows us more than we know ourselves. Hindi ba? Minsan nga sinasabi natin sa sarili, parang hindi ko nakilala ang sarili ko. Pero ang Diyos kailanman, hindi niya sabihin hindi kita kilala. Meron ba naman na gumawa, halimbawa, ng isang drawing, nag-draw, gumuhit, nag-paint for instance, na hindi niya alam kung ano yung pinaint niya? Ganon din ang Diyos. Lalo pat ang Diyos ay all-knowing God. Hindi ba? God knows us more than we know ourselves. Hindi nga ba't may mga taong nagsasabing mismo sila hindi na makilala ang kanilang mga sarili, lalo pat kung sila ay nalalagay sa matinding pagsubok, sa alanganin? Hindi nga ba? At maraming ganyan ng mga tao, mapa-Christian man o hindi. Hindi kilala ang sarili.
Kaya nakukuhang pasukin ng mga bagay-bagay na later on ay magpapabagsak din sa kanila at magpapalungkot sa kanila. Kaya't nakatutuwang isiping, kilala ka ng Diyos. Kilala tayo ng Diyos. Kilala tayo hindi lang ng mayor natin, ng governor natin, o ng lalawigan natin, kundi ng Diyos ng sansinukob. Hindi ba't napakasarap isipin na hindi lang tao ang may kakilala sa atin. Kundi tayo kilala ng mayor natin, hindi tayo kilala ng barangay captain natin. Ang mahalaga, kilala tayo ng Diyos. Ang Diyos na may likha ng sansinukob ng lahat. Hindi lang niya tayo kilala. Hindi ka lang niya kilala, kapatid. Kundi kilalang kilala niya ikaw. Kilalang kilala niya na tayo. Mahal na mahal niya tayo. Kaya nga't heto tayo. At yakap-yakap ng anak niyang si Jesus at sa bawat saglit ng ating hininga. Alam mo, hindi lang natin napapansin yon. Marami sa atin hindi napapansin yan. Na yakap-yakap tayo ng Diyos. Na mahal niya tayo. Isipin ninyo, yung hininga na hinihinga mo ay hininga niya. Kung hindi niya tayo hinihingahan, sa tingin niyo ba, patuloy tayo makahihinga? Mga kapatid, gusto ko lang i-share sa inyo kung ano ang kahalagahan ng isang hininga. Dahil nangyari sa akin yan few months ago, I think, 2 months ago, na ako ay nadala sa ospital dahil sa hindi ako makahinga. At doon ko na pagtanto kung gaano kahalaga ang isang hininga. Dahil ng mga pagkakataon na yon, kailangan kong ibuka ang bibig ko para lang makahinga. Dahil hindi po ako na COVID, mga kapatid. Ito po ay may kinalaman sa aking karamdaman. Pero sa biyaya ng Diyos, ay naririto ako, nakakaharap sa inyo maayos. Pero doon pong panahon na yon, mga kapatid, alam ko may mensahe ang Diyos. Pinaisip niya sa akin kung ano ang kahalagahan ng hininga, ng breath. Kaya nga po doon nasabi ko, ang hininga mo, Panginoon, ay totoong hinihinga ko. Hindi ako makahihinga kung hindi sa hininga ninyo. Kaya itong hininga na ito ay dapat nating pinasasalamatan. Isang dahilan upang ating tangkilikin, tanggapin ang ating sarili. Hindi lang ating sarili, maging ang ating kapwa. Huwag tayong pintas ng pintas. Chismis ng chismis na itong si ganito ay baluga, itong si ganyan ay ganito. Dahil sa tuwing ginagawa natin iyan ay iniinsulto natin ang may likha, ang Diyos. Ano pa po, mga kapatid? Remember that God has already ordained your life on earth. Sa Jeremiah 29:11, napakaganda po nito at paborito ko. Ito pong statement na ito, ito pong verse na ito, Panginoon, sa mga kapatid, sa Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Ang Diyos mismo ang may sabi. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Ang ganda. At hindi nagsisinungaling ang Diyos. Malinaw na sinabi niya na ang plano niya para sa atin is to prosper us and not to harm us. Plans to give you hope and future. Ngayon, kung nakararanas tayo ng mga dusa, sakit, mga kapatid, hindi po natin dapat sisihin ang Diyos. Dahil po itong pangako niyang ito sa Jeremiah ay totoong-totoo pa rin. Kung meron man tayong dinaranas na hirap, sakit, dusa, kagagawan po natin iyan. Sa mga maling choices po natin yan. Yan po ay nangyayari because of our doing, not God's doing, mga kapatid. Hindi po kailanman bumali sa pangako ang Diyos. Kung meron man tayong nararanasang hindi maganda ngayon, tingnan natin mga sarili dahil tayo pong may kagagawan. O maaaring yung mga taong nakapaligid sa atin ang may kagagawan. So, wala ni sino man sa atin, mga kapatid, ang makapagsasabing alam natin ang plano natin sa buhay natin 10 years, 20 years, 30 years from now. Only God knows kung anong dapat mangyari sa atin, mga kapatid. God is thinking of us more than we think
of ourselves. Kung gusto natin na mapabuti tayo, mayroon tayong gustong magkaroon tayo ng magandang kinabukasan, what more ang Panginoon? Hindi pa man natin ito naiisip, lalo na ng mga panahong tayo ay mga bata pa, tayo ay mga lagalag, tayo ay mga walang ginawa kundi magpasarap sa buhay. Meron ng plano ang Diyos na maganda sa atin. Hindi po ba? Mga millennials nga, hindi nila naiisip. Wala pa. Tanungin mo, anong plano mo 10 years from now? Hindi pa nila talaga malinaw sa kanila. Nag-iisip pa, pero ang Diyos alam na. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. And that's good, a good reason mga kapatid to be at peace with ourselves. Ang ganda-gandang ng plano niya to prosper us, to give us hope and a future. Hindi po ba napakaganda? But we should remember na ang planong ito ay mangyayari lamang kung mayroon tayong kooperasyon sa Diyos. Hindi ba pwedeng siya lang? Dapat meron tayong ginagawa. Una, we have to accept Jesus as our Savior and our Lord, to be a part of His family and accept Him as our King. Dapat siya ang mangyari at hindi na po tayo. Meaning, we have to initiate. Dapat tayo'y manguna to surrender our free will to Him. This is important because as Lord, we will obey Him, of course. Siyempre, kung siya ang Panginoon, ang kasunod nun, ang pagsunod sa Kanya. Ang tanong, sino ba ang Panginoon natin sa ating buhay? Kung ang sarili natin, ang ating Panginoon sa ating buhay, meaning, tayo ang nagdidesisyon para sa ating sarili, of course, yun ang susundin natin. Gusto kong bumili ng sapatos, and it's my decision, then I'll do it. Kasi ang Panginoon mo, sarili mo. Pero kapag si Jesus ang naging Panginoon mo, lahat ng gagawin mo, kailangang ipagpaalam mo muna sa Kanya at hintayin kung tama ba o mali. Gusto ko mag-travel, Lord, guide me, lead me, speak to me, tama po ba ang desisyon ko? Yun ang ibig sabihin ng Lordship. Hindi tayo nagdidesisyon sa ating sarili. Meron tayong Lord, meron tayong Panginoon. Siya ang ating dapat kinukonsulta at hindi ang ating sarili. Kaya kung hindi natin siya Lord, hindi mangyayari ang plan niya sa atin. Tandaan po natin yan. Kung hindi natin siya Lord, of course, wala tayong kaligtasan. Hindi lamang tayo dapat interesado, mga kapatid, sa saving grace. Kasi when you accept Jesus as your Lord and Savior, nandoon niya yung saving grace. Meaning, may redemption. Na kapag tayo ay dumating na sa ating dapit hapon ng ating mga buhay, tayo ay kukuhanin ng muli ng Diyos, alam natin kung saan tayo pupunta. Tatawirin natin ang kabilang buhay, papunta sa Kanyang kaharian. Pero hindi lang po tayo dapat doon maging interesado. Yung assured na yung eternal life natin with Him in His kingdom, we also have to live, mga kapatid, according to the way the Lord has planned it. Doon sa pamamaraan ni Jesus, God has a wonderful plan for you. Ikaw na nanonood ngayon, may magandang plano sa iyo ang Panginoon. Sa iyo, May, na aking kaibigan, si Jojo, ang aking pamangking si Gina, si Tita Cora, at marami pa pong iba. Maraming salamat po sa pakikisama ninyo sa atin sa ating pag-aaral ngayon. Kung ang pagtanggap kay Jesus ay pagpunta sa langit, di dapat patay na tayo, hindi ba? Para ora mismo mapunta na tayo sa heaven. Kasi marami pong ganyan, tatanggapin si Jesus Christ, interesado sa eternal life. Pero meron pa tayo binubuhay dito sa lupa. Hindi ba? Kung eternal life lang ang gusto ng Panginoon ni Jesus, natanggapin natin, di agad-agad patay na tayo. Pero buhay pa tayo eh. So meron tayong dapat gawin dito sa lupa. Buhay pa tayo after our acceptance of Jesus as our Savior and Lord. Dahil may dapat pang maganap sa ating mga buhay dito sa lupa. Kung tinanggap natin si Jesus as Lord and Savior at age 16, for instance, 17 or 18 years old, nakapag-umpisa na sana siya ng plano niya sa atin, hindi ba?
Kung 30 years old naman, or 35, or 40 years old, ay nasumpungan natin ang pagtanggap kay Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, doon pa lamang natin matatanggap at mauumpisan ang plans ng Diyos sa ating buhay. Ako po, nakilala ko si Jesus bilang aking Panginoon tagapagligtas at the age of 21. Nung ako po ay malapit ng magtapos sa aking kurso sa kolehiyo. At unti-unti ako po ay binago, pero hindi po sa kaso ko po, hindi po mabilisan. Marami akong pinagdaanan. Marami pong mga bagay na magaganda at hindi magaganda. Bago ko po narating ang ganitong pagkakataon na nagagamit ng Panginoon for His greater glory. Kaya nga para sa mga bata pa lamang, sa mga anak-anak ninyo, ang pagtanggap kay Jesus ay dapat na maganap sa buhay nila. Na magkaroon sila ng born again experience. Yung bang bata pa lamang ay maaga pa lamang ay naumpisahan na ang mamuhay according to God's plan. And for those who accepted Jesus as Savior and Lord, the wonderful plan of God for us has begun. Nag-umpisa na. At sa mga tatanggap pa lamang sa kanyang paghahari at pagligtas, huwag nang mag-atubili pa. Lalo na po sa inyo na hindi pa po lubos na niyayakap ang paghahari ni Jesus sa kanilang mga buhay. Pagkakataon na po ito ngayon na gawin, mga kapatid. At sa mga pagtanggap pa lamang sa kanyang paghahari at pagliligtas, doon natin matatamo yung magandang plano niya sa ating buhay. Doon pa lang magaganap, mga kapatid, ang pagkilos ng Diyos para malagay tayo at matanggap natin yung magandang plano niyang yun sa atin. What you do after will determine how much. Naputol po tayo, pasensya na. Nag-backslide po sila, kinalimutan nilang Christian sila at mamumuhay na parang di mga Christians. Ang dami pong ganyan. With that, napatigil ang plano ng Diyos. Then later, marirealize ang kamalian at babalik sa Diyos. Then tuloy ulit ang plans ng God. Pero time has wasted. Diba? Kung sana tuloy-tuloy, hindi nagbabackslide. Kasi marami pong Christians, yung bang active ngayon, nagba-Bible study ngayon, nagwo-worship sa Panginoon, nagde-devotion every day. Ang prayer time is very, sabihin na nating, very rich. Talaga pong sila ay sincere na sa kanilang pakikipag-communicate sa Panginoon. Pero, pagdating po ng mga may dumating halimbawa na konting problema, bibitiw sa Panginoon, o di kaya naman, nagkaroon lamang po ng naging successful in life, kinalimutan ng Panginoon, bumalik na naman sa kung ano-anong mga kalokohan na ginagawa. So, yung pong plano ng Diyos, natitigil din po. Hindi po nagiging tuloy-tuloy ang magandang plano ng Diyos sa atin. Backslider or backsliding is a waste of time. Backsliders waste time. Di tuloy makamove from glory to glory, mga kapatid. Hindi tuloy malasap ang kapayapaan sa kanilang mga kalooban. Ang katunggali ay ang sarili pa rin. Hindi tuloy makabalik sa image na nawala after the fall of man. Remember what God said, let us make man in our image. Ang tinutukoy dito ay ang perfect image ng God sa atin. Let us make man in our image. Ano yung perfect image na yun ng Diyos sa atin? That's holy, victorious, joyful, happy, and productive. Kaya nga kung ikaw, Kristiyano, sinasabi mong Christian ka, kinikilala mo ang Diyos, pero parati ka na lang unhappy, wala kang joy, wala kang galak sa puso, nasaan ang image ng God sa iyo? Wala ka na lang ginawa kundi maliitin ang sarili mo at maliitin ang kapwa mo. Nasaan ang image ng God sa iyo? Paanong magiging makatotohanan yung sinasabi ng Diyos, let us make man in our image? Hanggang ngayon,
Kahit naman nagkakasala, nandun pa rin ang image ng kailang na-tainted, nawawala. Nawawala yung image na yun ng Panginoon sa atin. Kaya nga sa oras na nagkakasala tayo, sinisira natin mismo yung image na yun ng Diyos sa atin. Now that we have accepted Jesus as Savior and Lord, we say goodbye to all these distractions. Ngayon, ang tanong ko, tinanggap mo na ba si Jesus as your Lord and Savior? Kayo na nanonood ngayon. Kung hindi pa, this is the right time. This is the time ordained by heaven para gawin mo ito. So that the good plan of God for your life may happen para makapag-umpisa na ang Diyos sa pagkilos sa buhay mo at sa buhay ng mga mahal mo sa buhay. The work of restoration begins. At ngayon pa lamang mangyayari na we go back to the image that was lost. At kailangan lamang ito titigil. Kapag tayo ay nagkasala, mga kapatid, titigil yung restoration na yon. At ano mangyayari? Pabagsak tayo ng pagbabagsak sa hell. Ganon ang nangyayari. Pababa tayo ng pababa at titigil lamang yang pagbulusok natin sa impyerno after accepting Jesus Christ as Savior and Lord. Kaya napakahalaga mga kapatid na tinatanggap natin si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas. At sa pagsunod sa Kanya, aangat tayo ulit pataas hanggang umabot sa nawalang image sa Garden of Eden. Mahalaga si Jesus, kapatid, dahil ititigil niya ang pagbulusok natin pababa sa hell at ire-restore niya ang image of God sa atin, sa iyo. Ang maganda pa, may personal plan siya para sa atin, para sa iyo. At nasa sa atin na lamang if we will live according to that plan. Ang hirap kasi, yung iba, mga kapatid, parang roller coaster. Taas baba, tuloy, ang daming nasisirang mga pagkakataon. Ngayon, nasa sa ayos ang pagtingin sa sarili at sa kapwa, at bukas balik sa dating gawi. Di ba? At kapag nasadlak na sa dusa at saka magsisisi at babalik ulit sa Diyos, babalik din naman pala. Hindi ba? Mas mainam na wag na lang umalis sa Panginoon dahil counterproductive ito. Hindi ito makatutulong. Imagine na sa liit natin sa buong kalawakan na para lamang tayong mga microorganism ay minahal ng lubos ng Diyos. Imagine namatay si Jesus para sa iyo, kapatid. Hindi ba nakakalubag loob itong katotohanan na ito? Ano pa? Remember that God cares for you. Sa Isaiah 41:10, ang sabi, "Fear not, for I am with you. But be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand." Pangako na naman ng Diyos. He cares for you. He cares for me. He cares for us. He remembers you and me. In spite of the greatness of His creation, God cares for us. He cares for you. Kailan niya ba tayo pinabayaan? Kailan ka ba niya pinabayaan, kapatid? Kailan ba pinabayaan ng Diyos ang pamilya mo? Sabihing nagigipit, sabihing ganito't ganyan. Pero kailanman tayo ay mga buhay na saksi, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Kung naiisip nating para tayong pinabayaan ng Diyos, ito'y malaking kasinungalingan. Hindi ito katotohanan. Hindi nga ba't nakakakain pa rin naman tayo kahit napapaano? Nakahihinga, nakatutulog, nagigising pa rin sa umaga. Kailan ba niya tayo iniwan? Hindi ba't hindi naman? Dahil hindi siya namatay. Hindi siya namamatay. Hindi niya tayo pwedeng iwanan. Hindi siya namamatay eh. So, hindi niya tayo maiiwan at hindi niya tayo mauulila.
At higit sa lahat, ano bang hindi pwedeng gawin ng Diyos, mga kapatid? Ang saktan ka, ang iwanan ka. Yan ang mga bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Dahil ang Diyos ay nasa sa atin. Lalo pangat kung tinanggap mo si Jesus na Panginoon na tagapagligtas ng buhay mo, nasa sayo siya. Emmanuel, God is with us. God is with you. Ano pa? Remember that you are favored by God. Di ba ang ganda? Sa Psalm 8, verse 5, anong sabi? You have made them a little lower than the angels and crowned them with glory and honor. Isang paligo lamang lang naman ang lamang ng ang mga anghel sa atin, mga kapatid. So hindi tayo dapat naniniwala na descendant tayo ni King Kong. Di ba? In the first place, Darwin's theory of evolution is still a theory and remain a scientific guess. Hanggang ngayon nga, hinahanap pa rin ang missing link, pero hindi pa rin makita-kita. Hindi natin mga kamag-anak ang nasa Jurassic Park, kung niya paniniwalaan yan. Because we are capable of behaving and living above the ways of the beast. Kaya kung sasabihin, kamag-anak nyo si orangutang o kung ano-anong mga chonggo at mga monkey. Sino ba ang mga nangangagat kapag natapakan? Tanong ko lang. Di ba aso? Nangangagat ka ba kapag natatapakan ka? Yun ang tanong. At kung mangyaring ganon tayo, dapat isiping tayo ay tao at hindi aso. Kaya mag-asal tao tayo. At kung mangyari, at kung meron tayong mga ginagawang sa tingin natin ay hindi karapat-dapat na ginagawa ng isang tao, na isang matinong tao, na fearfully and wonderfully made by God, mag-isip-isip. We can be gracious kahit na natapakan pa tayo because we are humans and highly favored by God, mga kapatid. Yun ang parati nating iisipin. Yun ang parati nating iisipin para hindi tayo nakagagawa ng mga bagay na kahiya-hiya. Have you noticed ang mga aso or mga pusa or mga ibon nagko-copulate kahit saan? Pansin nyo ba? Kasi mga hayop sila. Ako nga dito sa tinitiran ko sa may bintana, nakita ko na dyan yung mga kalapati kung paano sila naglabing-labing hanggang sa itong si babae ay nangitlog na at napisa. Nakikita ko yan kasi maraming kalapati dito sa lugar na ito. At ginagawa nila yon, hindi sila nagtatago. Syempre naman, ibon di ba? Hayop sila di ba? Ang kaso, nakakahiya mga kapatid. May mga taong kung ano-ano ang pinagagawang hindi tama para sa taong highly favored by God. Sa loob ng kung saan-saan, sa mga sulok-sulok, sa mga talahiban, at sa mga damuhan, sa ilalim ng puno ng papaya, at kung saan-saan. Hindi ba't kahiya-hiya ito? Maraming kababalaghang nangyayari sa madidilim, na nagawa hindi ng hayop, kundi mismong tao na pilit pang itinatago, hindi ba? Nakakita na ba kayo na pusa na mismong anak ay na bagong silang ay kinakain nila? Ako, nakakita na ako niyan. Mga isdang kapwa nila isda ay pinagpepesan kapag sila ay nagugutom. Nangyayari yan sa kanila kasi mga hayop sila. And for us humans, mga kapatid, we can be above the behavior of the animals because God created us with graciousness and with a lot of spiritual power. Because we are created a little lower than the angels, so we must behave above the ways of the beast. Anong ugali natin kapag nagugutom tayo? Mainit ba ang ulo natin? Wala ba tayong pasensya? Gutom pa lang yan. Paano na kung nauuhaw pa? Paano na kapag 3 days na tayong hindi kumakain? Paano na ang ating pagkilos at pakikitungo sa iba? Sa ating sarili? Kumukulo na ba ang dugo? Umuusok ang ilong sa galit? Bakit ganoon? Dragon ba tayo?
Remember, we are created just a little lower than the angels. Yan ang parati nating iisipin kapag tayo ay nag-uugali ng hindi parang tao. Yung bang tipong nagiging ugaling aswang na tayo, nagiging para na tayong mga halimaw, lagi nating iisipin. We are created a little lower than angels. Ano pa po? Remember that God has crowned you with honor and glory. Basahin natin ulit yung Psalm 8 verse 5. Anong sabi? You have made them a little lower. Ulitin ko kasi napakaganda eh. A little lower than angels and crowned them with glory and honor. Hindi lang tayo create na mababa lang ng konti sa mga anghel. Tayo ay kinurunahan pa ng glory and honor. Hindi bagay sa atin ang nagulo lang ang buhok natin ng hangin, sira ng araw natin kasi ito ang crowning glory natin. Di ba? Iba nagagalit pag nagulo yung buhok. Kasi para sa kanila, crowning glory nila yon, di ba? Hindi lamang natin nakain ng favorite part ng manok na pitso ay nagagalit na tayo sa nakakuha nito. Di ba? Hindi pang taong galing yan. Kaya nga't kapag nagmi-misbehave na tayo, better na palalahanan natin ang ating mga sarili na God crowned us with glory and honor. Glorious ba and honorable ba yung nakikipag-away tayo sa pila? Lalo na kung buffet. Lalo na kapag naubos na yung sa isang plate yung sa isang handaan, halimbawa yung mga sinasabing paborito ng madlang people, yung lechong kawali. Kasi po dito, sa lugar na ito, ginto po ang lechong kawali. Ginto po rito ang baboy. Kaya po marami po, hindi naman po nag-aaway, nagkakasama ng loob kasi naunahan. Ayan. May mga ganun po kasi. Meron pa dahil sa labis sa pagseselos at pagkainggit sa iba, dahil mas matangkad sa atin, mas maraming tagahanga, mas matangos ang ilong, ay nakukuha na nating maging dishonorable. Di ba? Nakukuha nating mag-asal mangkukulam. Remember, we are fearfully and wonderfully made. Pati bilang ng hair natin sa katawan, alam ng Diyos. Ganoon niya tayo ka-intimate na kakilala. Walang bagay sa buhay natin ang hindi niya alam. Kung may problem tayo na hindi malutas-lutas, huwag nating sisihin ng Diyos. God has the solution, but we have to solve it according to that solution, mga kapatid. We have to apply His solution to our problem. Solution niya at hindi solution natin. If we want that solution, we have to follow. We have to follow and we have to live His way. Yung pamamaraan niya. What else, mga kapatid? Remember to have self-assessment. Titingnan din natin ang ating sarili. Sa Romans 12 verse 3 ang sabi, "For by the grace given me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment, in accordance with the faith God has distributed to each of you." Suriin ng tapat ang sarili. Alamin natin ang potensyal natin that we were created in God's image. Tingnan natin ang gap between the image created in us and the image distorted by our disobedience. Kaya alam nyo, maraming tao ang walang tiwala sa sarili because of disobedience. Bakit kanyo? Kung ikaw hindi ka disobedient, hindi ka maniniwala sa mga sinasabi ng mundo. Hindi ka patatangay sa mga advertisement ng pagpapaganda, sa kung ano-anong pinakakain ng mundo sa isipan ng maraming tao. Na kapag ikaw ay maitim, hindi ka maganda. Na kapag ikaw ay kulot ang buhok mo, hindi ka maganda. Kapag ang ipin mo naninilaw, hindi ka maganda. Hindi ka gwapo. Kasi ang tinitingnan natin yung mga artista na talaga namang katakot-takot na ritoke naman ang ginawa sa mga sarili. Hindi po ito ang gustong isapamuhay natin. Hindi po ito ang gusto ng Diyos ay sinasapamuhay natin.
bakit natin sila titingnan? Di ba dapat tignan natin ang ating sarili at kung paano tayo nilikha ng Diyos? Hindi po natin pwedeng pigilin ang pagtanda natin. Kahit po ano pa pong gawin natin sa mukha natin, babagsak at babagsak yan. Kasi nakatira tayo sa planet Earth. May gravity po. May law of gravity. Kung gusto nyo na manatili kayo mukhang bata, tumira kayo sa mga lugar na walang gravity. Ayan. Katanong, mabubuhay ba naman kayo doon? Sige, doon kayo sa buwan. Sa tingin ko, hindi kayo tatanda kaagad doon. Pero, hindi nga kayo tatanda, mamamatay kayo kaagad kasi walang hangin. Hindi po ba? So, alamin ko ano-ano mga bagay na di tama. Yung hindi maganda. Let us assess ourselves through physical. Kung di tayo tumatangka dahil sa edad natin, pwede namang magpataba o magpapayat, halimbawa. Kung hindi pwedeng palitan ng kulay natin, then pumili ng tamang kulay ng isusuot para naman umakma sa ating kulay. Hindi ba? Pwede naman natin. Yung kaya natin gawin natin. Hindi yung pipilitin pa natin isuot ang mga kulay ng damit na isinusuot ng mga favorite nating actors, gayong kapos na nga tayo sa tangkad o di kaya naman kulimlim ang kulay ng ating balat. Siyempre, hindi bumabagay. Hindi ba? Let us measure ourselves mentally. Kung saan tayo mahina, doon tayo magtuon ng panahon para mapag-aralan. Kung hindi natin alam ang isang bagay, magtanong tayo, mga kapatid. Hindi po masama magtanong. Hindi tayo dapat nahihiyang magtanong. Hindi bali na magmukha tayong mangmang ng ilang saglit kaysa magpakamangmang sa habang buhay dahil sa hiya nating magtanong. Let us measure ourselves socially. Kung mahihain tayo, the more na-involve natin ang ating mga sarili sa mga pagbavolunteer, halimbawa, with that, ma-overcome natin yung pagiging mahihain natin. Alam niyo ako, mahihain po ako, may inferiority complex ako, lalo na po na ako nasa elementary. Hindi po ako mahilig nagsisasali sa kung saan-saang mga anong tawag dito, sa mga extracurricular activities. Nung high school po ako, ganun din, pero pinaglalabanan ko. Until nasa university na po ako. Alam nyo, yan po ang pinag-pray ko sa Panginoon, tanggalin niya po sa akin ang pagiging mahihain. At napakabuti ng Diyos, sinanggal po niya. Kaya naman po ako ay nakatatayo sa simbahan, nakatatayo po ko sa pulpit, nakakausap ng maraming tao. Nawala po yung hiya. Nagkaroon po ako ng tiwala ko sa sarili na hinuhugot ko sa Panginoon. Hindi po sa sarili. Mahirap po nating hugutin ang tiwala natin sa sarili natin. Yung tiwala po natin sa sarili ay mainam na hugutin natin sa Panginoon para po nasa tama. Kasi po, alam nyo, kapag hinugot natin yung tiwala natin sa sarili natin, ang tendency po maging mayabang tayo. Pero kung hugutin po natin ang tiwalang ito mula sa Diyos, mananatili po tayong nakatayo na hindi tinataas ang sarili. Yun po ang katotohanan. Ano pa po, kung kaunti lamang ang kaibigan natin, makipagkaibigan na sa marami at hindi yung mga pinararami ang mga kinaiinisan at kinagagalitan. Huwag natin gawing hadlang ang kahirapan para maging kimi. Kasi po marami po mga mahihirap, nahihiya. Ikinahihiya po. Alam nyo, sa totoo lang na po, ako yung natutuwa sa mga naging kaibigan ko, kilala nyo na kung sino kayo. Na kahit po mahirap, hindi kinahiya ang pagiging mahirap. At ako po, mahirap lang po hanggang ngayon. Pero hindi ko po kinahihiya. Dahil sa kabila ng kahirapan, nananatili kaming buhay. Nananatili pong nakapaglilingkod sa Panginoon. 3 generations ago, maraming Chinese, mga kapatid, ang nagbobote lang, nagtataho. Alam niyo po ba yon? Mahihirap, pero ngayon, 90% ang nasa Dasmariñas Village, mga Chinese. Hindi po ba? Alam niyo po yan. Yumaman na kasi sila. Kung mahirap, take it as an inspiration. A challenge to strive for a better life, mga kapatid. Wala namang permanent. Pati ang pagiging mahirap, nasa sa atin na lang yan. Yang mga bagay-bagay na yan. Kung mahirap, magsikhay. Hindi yung mahirap na nga, nagsusugal pa, tumatagay pa. Hindi po ba marami pong ganyan, tumatambay-tambay pa. Kung sa tingin natin ang kahirapan ay dahil sa kapababayaan ng mga magulang o sino man, dapat puluting isa-isa yung mga nasira sa buhay natin at ipabuong muli sa Diyos, mga kapatid. Huwag nating hayaang habang buhay na lang tayong patuloy na nasisira nito at kasama pa tayong sumisira sa ating buhay. Mali po yan.
Ano pa? Remember that as God accepts you as who you are, you should also. Tinanggap ka ng Diyos kung sino ka. Tanggapin mo sarili mo. Kahit ano ka pa, kahit sino ka pa, accept who you really are. Meron talagang di pwedeng baguhin. Like yung height natin, tanggapin na lang. Huwag na magpagpilit-pilit pa. Kung ang panga natin ay kasing lapad ng bandihado, i-appreciate na lang. Kaysa habang buhay natin kinaiinisan ng ating mukha. Alam niyo, marami akong kilalang ganyan. Let us be reminded na walang ginawa ang Diyos na mali sa ating katawan. Kahit na iisa lamang ang ating paa, 12 ang ating mga daliri sa kamay, walang mali dahil may purpose ang Diyos sa mga ito. Magandang purpose, hindi pangit na purpose. Dalawa lamang naman ang choices natin, mga kapatid. Ang tanggapin and be at peace, or habang buhay kang maging malungkot at isumpa ang lahat ng salamin sa mundo para di makita ang sarili. Hindi ba? Tanggapin na lamang ang di kayang mabago dahil tiyak na may sobra or kulang sa atin. Dahil akma lamang ito para sa ating katawan. May ginawa ba ang Diyos, uulitin ko, mula sa pagkakamali? Of course, wala. And lastly, remember to please God and not man. May matutuwa sa atin at mayroong hindi. Yan na talaga ang kalakaran ng mundo at ng buhay sa mundo. May ngumingiti sa atin at mayroon ding sumisimangot. Pero ang mahalaga ay yung ating attitude at hindi ang sa kanila. Ang mahalaga ay napiplease natin ang Diyos, si Lord, si Jesus. Kasi siya ang mayakda ng ating buhay. Hindi natin kinakailangang alipinin ang sarili para tanggapin ang lahat. Hindi natin kailangang makisali sa chismisan para lamang maging in sa mga anointed chismosas. At sa maraming kababaihang hindi kinakailangang isuko ang bataan para ma-please lamang ang boyfriend kayo ng mga millennials. Kung hindi tayo acceptable sa isang grupo, abay di huwag. Hindi natin kailangan malimos para lang matanggap, lalo na ng mga maling grupo. Igalang ang mga sarili. Bakit kailangan lumulo ng bubog at magpanggap para lang main? Hindi ba? Kung ayaw ninyo sa akin, edi ayaw. You lose and I lose. Pero you lose more kasi marami akong pag-ibig. Hindi ba? If Christ is in you, ang dami mong pag-ibig. Silang nawalan, hindi ikaw. Ang dami-dami nating pag-ibig. Ano pa ang marami sa atin? Ang dami nating pwedeng i-share that comes from God. Hindi ba? Di masamang makisama, pero dapat may paninindigan, mga kapatid. Na kahit na wala tayong kasama, wala tayong human nakakampi, halimbawa, may paninindigan tayong tumayo sa isang bagay na tama. Yung tatayuan natin na tama. As Christians, we are supposed to be salt and light of the earth. Dapat tayo ang nag-i-influence at hindi tayo ang nai-influence. Dapat good influence tayo sa marami. Were you rejected, kapatid? Sa John 1 verses 10 to 11, ang sinasabi, He was in the world, and though the world was made through Him, the world did not recognize Him. He came to that which was His own, but His own did not receive Him. Mismo si Jesus Christ, naranasan ito na ma-reject. If you feel alone, then say, Lord, may kasama ka na. Pareho na tayong rejected. You are in a good company if the world will reject you because it only means that you're godly. Don't commit sin just to be accepted. Don't go against godly principles just to be in. Kahit nasa minority tayo, kung kasama natin si Jesus, tanda natin, majority pa rin tayo. Be yourself. Alisin ang maskara. Lalo pa at Christian ka na. Tayong mga Christians dapat natanggapin ang kapatiran kung sino man sila. Then, tulungan to become better. Hindi naman kinukonsinte. Meron pa po palang isa. Pasensya na.
remember to love yourself. Mahalin ang sarili. Sa 1 John 4 verse 8, anong sabi? Anyone who does not love does not know God, because God is love. So kasama po rito ang pagmamahal sa sarili. Ang tamang pagmamahal sa sarili ay yung hindi natin hinahayaang masaktan tayo ng mismong sarili din natin. Pananakit na dala ng inggit, ng pagsiselos, ng pagkaaba sa sarili at marami pang iba. Self-inflicted pains ito na tumutunaw sa galak na patuloy na inihahatid ng Diyos sa atin sa araw-araw. Love yourself, kapatid, by being at peace with yourself. Be happy about what others have that you don't have. Mas maganda siya sa'yo, edi enjoy mo na lang. At least sumasaya ka sa tuwing nakikita mo siya. At kung siya naman ay nagve-vertigo sa tuwing nakikita ang itsura mo, edi problema na niya yon. Hindi mo na problema yon. Appreciate na lang natin yung mayroon ng iba na wala tayo. Dahil for sure, mayroon din naman tayo na wala sila. Mahalin natin ang ilong natin, kahit gaano pa ito kaliit, kahit na ito ay parang hinog na kamatis. Appreciate natin ang balat natin, kahit parang kulay ng dapit hapon. Because when we do, we are loving ourselves. In conclusion, mga kapatid, peace with oneself is essential in our enjoyment of heaven on earth. Nasa mga kamay natin, mga kapatid, ang makipagbati sa ating sarili para tayo ay tahimik sa tuwing tayo ay kumikilos. Mahalaga ang tanggap natin ng ating sarili sapagkat napayayabong nito, ang pagtanggap na ito sa ating sarili, ang paghahari ng Diyos ni Jesus sa ating buhay. Nakapagdidesisyon tayo ng tama, at ayon sa kalooban ng Diyos. Nakahaharap tayo ng tama sa ating kapwa. At napapayapa ang ating kalooban habang bitbit natin ang pasasalamat sa Diyos sa kung ano tayo. Na kahit maliit man tayo, hindi tayo kasing talino ng iba o kasing rangya ng buhay ng ating mga kapitbahay, kampante tayo na nakapamumuhay ng tama. Dahil alam natin ang Diyos na lumalang sa atin ay hindi nagkakamali sa paglikha. Hayaan nating matupad ang magandang layunin ng Diyos sa ating mga buhay sa pagtanggap kay Jesus bilang Lord and Savior natin at ang pagtanggap din natin sa ating sarili anuman ang ating katayuan. Patuloy tayong magpasuri sa Diyos at isuko ang ating mga dili, ang ating mga isip upang tayo ay mabago. Hangad ko na ang pag-aaral na ito ay magbigay sa atin ng kakayanan, ng kalakasan, ng kapangyarihan upang mabuhay ng mapayapa, may galak, that we are content. Kontento tayo sa kung sino tayo. Magkaroon tayong tamang level ng kumpiyansa sa ating mga sarili habang inihahayag natin ang katotohanan ni Jesus ng Panginoon. Mabuhay tayo na patuloy na nagpapasakop sa pangyarihan ng Diyos. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon, patuloy kayong ingatan sa anumang karamdaman, kapahamakan, lalo na po itong COVID-19. Marami pong salamat. God bless us all. Thank you po. Marami pong salamat.